medyo basa-basa pa talaga yung ating mga soil. Ayan, bigyan ko lang kayo ng update dito sa ating mini garden sa balkonahe. Ayan ang aking mga bagong nabili sa aming garden shop. Ang aking mga wall pots, hanging pots ng plastic wall hanging pots. Ayan po ang aking mga pinili na paglagyan. Hindi ko na tinanggal sa mga clay pots niya para hindi nadudumihan pagka nagdidilig ako. Hindi nalalagyan ng mga natutuluan ng mga lupa or nalalaglagan ng mga bato niya yung ating mga succulents na nasa ilalim. Ayan, medyo na-filter niya yung mga tubig na nalalaglag para hindi masyadong dumumi ang ating mga succulents, yung mga rosettes niya. Ayan, kasi katabi lang siya, parang medyo nasa ilalim pa rin yung mga butas niya. Ayan, bigyan ko lang kayo ng update. Ito sa mga bago kong na-avail ang aking mga Ionium Sunburst, Ionium SP. Ito ang aking laon, Echeveria. Hybrid siya ni Lawi and Amethystinum. Ito, dumadami ng aking mga hybrid ng Lawi. Ito, si Missing You. Lawi hybrid din siya. And then, ito si Bianca. Ang pagkakaiba ni Missing You at ni Bianca, medyo lighter ito pagka-rosette niya. Kaya dito ng may pagka-pinkish ang color niya. Ito naman si ating Lawi. Si Lawi. Ito naman ang ating si Murasaki. Hybrid siya ni Lawi and ni Super Bomb. Ito hybrid din ni Lawi. Si Echeveria Horizon. And then ito si Cream Tea. Medyo marami pa siyang mga marks, fingerprints, kasi bagong avail ko pa lang siya. Yung pagkaripat ko, syempre nagagalaw natin. Ayan, and then ito si Hakuho. Maliit ko lang din siya nabili. Ayan, nakaka 1 month 2 months na sa atin yan si Hakuho. Ito si White Lotus, kasabay din yan nung aking binili. And then si Exotic, hybrid siya ni Lawi and ni Topsy Turvy. Ito si ating Pink Pebbles. Ito ang bago nating avail, madungis pa rin, pero nadiligan na siya ng rainwater. Ito, nirepat ko siya nung last week, last 3 days. Ayan, nasabak na kaagad siya sa rainwater. Then ito ang ating green eyes, ang ating malaking green eyes. Ayan, super chubby niya. Then ito ang ating silawi. Ayan, maliit ko lang din yan nung nabili. Mga budget ano lang kasi sila, affordable lang. Ang mga nabibili ko is 200 pababa. Kaya ganyan lang siya mga kaliliit. Ito si ating Crimson, and then si Bluebird. Ayan, mga bago natin. Ito si Crispy Beauty, and then si Monroe. Per stress ang ating Monroe. Yan lang po. And itong bago nating pinagkaabalahan, pakita ko lang sa inyo. Ginawan ko ng parang shade para storage ng ating mga, kung sakaling malakas ang ulan, pwede ko ditong ilagay. Ito nga pala is yung tira lang sa aming shoe rack. Dinala ko na lang dito, inakyat ko para ayan, magamit ko naman para hindi masyadong ma-overwater ang ating mga succulents and magka-root rot and stem rot. Kung sakaling sobrang lakas na ng ulan, magtatag-ulan na, yan, pwede natin silang itago para hindi naman sila ma-expose masyado. Kahit na filtered dito,
may shade net tayo, syempre kailangan iwasan din natin na sobrang ma-expose sila, ma-overwater natin sila. Ayan. Ayan, naka-indirect sunlight pa yung aking mga bagong na-avail kay Succulent Valley Benguet. Succulent Benguet Valley. Ipuput ko na lang yung mga description sa ating description box. Ayan. Ayan mga aking mga tin transplant. Si Frills. Ito si Rubidona. Ito si Monstrous Lilacina. Lemon Lime. Ito bago kong abil. Si Ghost Plant. Si Green Eyes. And si Venomous May. Ayan ang mga inilagay ko sa ating wall hanging pots. Dadagdagan ko pa siya dito guys kasi ayan, may mga space pa siya. Pwede pa man natin siyang malagdagan. Pinili ko nga rin pala yung plastic pots na wall hanging pots kasi kaysa sa mga yung steel rack na wall hanging pots kasi mas affordable siya. Mas mura lang to guys. 17 pesos yung mga ganito and then 25 pesos ito sa aming mga garden shop. Dito nabili. Lapit lang sa amin. Ito may mga bago rin pala akong nabili. Ito si Baby Toes. Baby Fingers, I'm sorry. And then si Oviferum. Ayun, si Oviferum and si Mentos. Pinagko-compare ko kasi siya kung magkapareho pa. Magkaiba naman pala siya. May magkakaiba siya. Si Mentos is more on mas mafarina siya and then yung pagka-chubby niya is magpabilog kaysa kay Oviferum na pahaba ang pagka-chubby niya. Pahaba yung leaves ng pagkaka-chubby niya. And then itong si Blue Aurora. And then ito yun si Powder Puff. Ito si Powder Puff. And then ito si Mule. And then ayun si Clabatum. Sidum Clabatum. Ayan. Gusto ko rin silang pag-compare kung siguro mga hybrid, magkaka-hybrid na lang din yan sila. Ayan. Kaya magkakapareho sila. Yung pag-rosette nila. Ayan. Nandito tayo sa ating upper rack. Sa taas. Ito ang aking second rack. Ayan, medyo dumidilim na. Ang init kasi kanina guys. Uulan tapos sobrang init naman. Ayan. Kaya ngayon lang ako nakapag-vlog. Ulit. Ito, bago ko nga rin pala to si Edna. Ayan. Ito nga, si Dusty Rose na infested siya ng mga mealybugs. Buti na lang nawala siya. Nawala talaga siya. Nilagyan ko lang siya ng DE powder. Ayan guys. Natanggal naman. Nawala rin siya. Buti na lang hindi nagkalat ang mealybugs niya. Pakalaki pa naman. Ayan o. Dusty Rose. Sana makarecover siya. Ayan nagkaroon siya sa gitna ng karoon tuloy siya ng spot doon. Ayan. Then dito ko nilagay ang aking mga sedum. Gusto kong dagdagan ng mga trailing dito. Kasi bagay sila dito. Ito si Jelly Beans and si Barbecue Crassula. Ito sa aking Moonstone. Si Supreme. And then dito ko na nilagay lahat ng aking mga Haworthia. Ito, nilipat ko na rin to. Si Cuspidata, si Chocolate, si Limifolia, ito si Zebra, Allsclaw,
And Sea Eagle's Claw. Yan. Ito ang aking hindi na talaga nakasurvive. Nag-iisa na lang yung natira ng aking sa dami nung binili ko. Mga 10 pieces for 250. Yung ang aking hindi ko talaga mapabuhay. Si mga litaps. Mahirap. Na-overwater ko ata sila. Ito, si Elephant Bush. Meron akong project dito na gagawin kay Elephant Bush. Para ilalash ko muna siya. Maggagawa tayo ng garden dish. Ito, naka-ready na yung ating mga garden dish. Abang-abang lang po guys sa ating mga next na upload video. So that's it for now. See you all next time.